Ito na po mga kababayan, balitang gitnang silangan tayo mula kay DJ Zurdo Salanap. Ayon sa kanyang official Facebook account, breaking news. Buong 17 barko ng Iranian Navy sa Gulf of Oman, pinalubog ng US at kinumpirma ng Central Command, habang ito naman ang pinaka-latest update mula kay DJ Zurdo Salanap. Hello guys, ito yung kapapasok lang po na balita na pinalabas mismo ng Central Command yung footage or video ng naval base mismo na natupok or na wipe out mismo sa Iran na malapit po dun sa Oman. At ayon sa kanila na 11 ito, kung makikita nyo, 11 na po noon na mga barko at kabilang po dyan ang drone carrier nila na commissioned last year po yan, nag-iisang taon pa lang. Supposedly last year, nag-iisang taon pa lang ngayon, na wipe out na po lahat. So totally zero na po ayon po Central Command. Wala na pong Navy ngayon. Ang Iran po guys, wala na sa airspace, air defense nila, naubos na rin. So tuloy-tuloy po ito ngayon ang operasyon po ng ating ng Israel at ng Amerika at pag-ingat po ang ating mga kababayan po dyan kasi kung saan-saan na lang po ito, wala na po itong direksyon ayon sa pinaka-latest ngayon din. So ayan po mga kababayan si DJ Zurdo Salanap mula sa gitnang silangan. Magdoble ingat po ang ating mga kababayan na nandyan sa Middle East dahil sa ngayon hindi pa alam kung hanggang kailan magtatagal ang digmaan ng Iran kontra sa Israel at US. Samantala ito ng mga kababayan, Vice President Sara Duterte personal na nagtungo sa Taguig City Prosecutor's Office upang sampahan ng reklamong perjury ang whistleblower na si Ramil Madriaga ngayong March 4. Ito mga kababayan ang nilabas na balita mula sa News 5. Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Personal na nagtungo dito sa Taguig City Prosecutor's Office si Vice President Sara Duterte para maghain ng reklamong perjury laban sa nagpapakilala umanong dating aide o nakatrabaho ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga. Dalawang punto ang pinakanilalaman ng kanyang affidavit dito. Una, wala raw siyang personal at profesional na relasyon dito nga kay Madriaga. At pangalawa, hindi ito totoo yung mga kwento nito ng kanyang posisyon sa Office of the Vice Presidential Security Group, DepEd, maging sa Office of the Vice President. Kaya lumalabas daw na mali ang mga paratang na inilalahad ni Madriaga laban sa pangalawang Pangulo. Maalala natin na may kaugnayan ang testimonya ni Madriaga sa impeachment complaints na inihahain naman ngayon sa House Committee on Justice. Kaugnay sa maling paggamit umano ng confidential funds ng Vice Presidente. At may kasamang mga testigo, itong si VP Sara, 5 yan, na nagpapatunay na wala nga raw kilala o nakatrabaho na Ramil Madriaga sa kanilang mga tanggapan. Meron din silang mga certification sa mga nabanggit na mga opisina, OVSG, at saka sa DepEd, maging sa OVP or Office of the Vice President. Lumalabas daw na politically motivated lamang itong mga paratang at aligasyon ni Madriaga, maging na mga nagsusulong ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. At mukhang hindi raw nag-fact check at nag-background check ang mga nasa likod nito, na lumalabas nga raw na pawang kasinungalingan lamang ang sinasabi ni Madriaga. Natanong natin kung bakit ngayon lang naghain ng reklamong perjury versus Madriaga, the fact na last year pa lumabas yung affidavit nito laban kay VP Sara Duterte. Ang sagot ng kanyang kampo, hindi raw kasi ito prioridad nung una ang mga aligasyon na yan. Kumbaga para sa kanila, sa kampo ng mga Duterte, may karapatan naman doon maghain ng kaso ang sinuman at haharapin na lamang nila ito sa tamang forum. Pero kailangan na doon nila itong tuldukan ngayon dahil lumalabas daw na ginagamit na nga sa usaping politika itong mga ganitong klaseng kasinungalingan at tila hinahayaan lamang yung paninira ng buhay ng iba. Kaya ang gusto talaga ni VP Sara ay mapanagot itong si Madriaga sa kanya umanong pagsisinungaling. Maaari daw gamitin ng depensa o ng kampo ni VP Sara ang magiging resulta nitong perjury case laban kay Madriaga sakaling humarap na nga or magtuloy itong impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Nanindigan naman yung kampo ni Madriaga na totoo ang lahat ng kanyang mga testimonya laban sa pangalawang Pangulo. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang aking istorya ngayong araw. Ayan po mga kababayan, kawawa naman itong si Ramil Madriaga, tila nagpaggamit ito sa kasalukuyang administrasyon upang idiin nila si VP Sara Duterte. Ang problema nitong si Madriaga mga kababayan, oras na hindi niya mapatunayan ang kanyang bentang o gawa-gawang storya laban sa pangalawang Pangulo, ay malamang sa kangkungan ito pupulutin, lalo na kapag naging presidente si Inday Sara Duterte sa 2028.
Ano kaya ang posibleng sasapitin sa taong ito?